Ano nga ba ang train station na napuntahan ni Yuji at ni Sukuna matapos gamitin ni Yuji ang kanyang domain expansion? Dito na ba mamamatay at magtatapos ang pakikipaglaban kay Sukuna o ano na nga ba ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa ni Yuji? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 264 full chapter review at dadaanan natin ang bawat detalye na hindi masyadong nalinaw sa ating spoilers. Especially pagdating sa final pages na napakadami ang naguguluhan at maging si Sukuna ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! ただお前を殺す。 Sa pagsisimula ng chapter ay napahinto ang mga karakter na nasa gitna ng battlefield na si Angel, si Sukuna, si Yuji at maging si Todo matapos ma-launch ni Angel ang kanyang Jacob's Ladder. As a counter naman, sinuntok ni Sukuna ang kinatatayuan niya para magsiangatan ang mga debris at ang mga debris na yun ay ginamit niya para umakyat pa itaas. Dahil naisip niya na sa itaas nito, naroroon si Angel at walang mangingialam sa kanilang dalawa kung ma-reach niya ang top ng Pillar of Light. And although hindi ito sapat para protektahan at linisin ang konsensya ni Sukuna mula sa kanyang plot armor mula sa kanyang tatay na si Gege Akutami, napansin ni Sukuna na hindi kasing lakas ng output ng Jacob's Ladder na ginamit ni Angel laban sa kanya nang nasa katawan pa siya at ng form ni Meguna ang ginagamit na Jacob's Ladder ni Angel ngayon. For the main reason na nasa loob din ng Jacob's Ladder si Yuji at maging si Todo dahil hindi katulad ng ginawa ni Yuta na Jacob's Ladder, ang Jacob's Ladder na ito ni Angel ay makakaapekto maging sa kanyang mga allies. Unlike ng ginawang Jacob's Ladder ni Yuta na nagsilbing ang sure hit effect ng kanyang domain expansion na napipili niya ang magiging target na dahilan kung bakit kahit na caught up sa Ray of Light, si Rika at si Yuji ay hindi sila naapektuhan. However, dito kailangang mag-adjust nitong si Angel lang kanyang output para hindi madamay ang dalawa sa pagka-exterminate ni Sukuna. Habang nagpe-prepare ng isang atake ang King of Curses ay na-realize niya na hindi kasing lakas ng original na Angel itong si Hana dahil hindi naman actually nag-take over ang consciousness ni Angel sa kanyang vessel, kaya naman it's as if pinapahiram lamang ni Angel ng curse technique si Hana at hindi naman na-adapt ni Hana ang physical strength ni Angel. Knowing this, although tinatamaan at nakakaapekto nga sa kanya ang Jacob's Ladder, na-realize niya na within just one attack ay mauuna niyang mapatay si Angel bago pa nito maunahang ma-separate ang katawan ni Megumi sa kanya. Subalit sa paggamit ni Sukuna ng kanyang Black Flash ay nakarating agad si Todo Aoi para salagin ito para kay Angel. Nang dahil dito, mas lalo pang pinuri ni Sukuna itong si Todo habang sinasabing ang taong ito ay isang tunay at isang literal na Jujutsu sorcerer. Nang dahil sa ataking yun ay tumalsik ng napakalayo si Todo at si Angel to the point na dumaan at tumagos pa sila ng 3 building bago sila makarating ng isang complete stop. Nang makita ni Sukuna kung gaano katindi ang tinamong injuries ni Angel at nitong si Todo to the point na knockout na nga sila completely unconscious, na-realize ni Sukuna na hindi niya muna kailangang i-prioritize ang dalawang ito at kailangan niyang unahing isipin at gawa ng paraan itong si Yuji. Subalit binabalak pa lamang niyang balikan si Itadori, paglingon niya pa lang sa kaliwa ay nahabol na pala siya nito. Dito niya na-realize na hindi pala umiwas si Yuji sa ginawang Jacob's Ladder ni Hana at sinundan pa talaga siya nito paitaas habang hinahabol niya si Hana. Na nangangahulugan lang din na hindi natakot si Yuji sa Jacob's Ladder at tinangke din yun ni Yuji para lamang mahabol niya ang King of Curses. Nakapagland ng isang napakasolid na suntok si Yuji sa mukha ni Sukuna at hindi pa siya doon natigil, hinawakan niya ang kanang paa ni Sukuna at ihinampas ito ng para bang isang ragdoll sa building na nasa ibaba lamang nila na nagdulot ng pagkawasak ng buong building na yon. Bago pa man lamang makarecover si Sukuna ay naramdaman niyang papalapit na naman si Yuji kaya siya ay nagulat. Ginamit ni Yuji ang kanyang cleave para gumawa ng isang parabang spiderweb na atake na ginawa din ni Meguna before. Being completely aware naman ng kanyang sariling mga atake ay nagawa itong maiwasan ni Ryomen Sukuna at dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nang dahil nga sa nagawang makapagland ni Ryomen Sukuna ng 2 consecutive na Black Flashes ay nagawa niyang ma-recover ang kanyang reversed curse technique. Sa pamamagitan nito ay na-recover niya ang kanyang 2 kaliwang kamay at ginamit ito para mag-take advantage naman kay Yuji. And you guys should already be aware by now kung gaano kadelikado ang sitwasyon ni Yuji. Ngayong naibalik na nga ni Sukuna ang kanyang kaliwang kamay, pwede niya nang gamitin ulit ang kanyang complete na Malevolent Shrine at pwede niya na din gamitin ang kanyang World Cutting Slash.
And not just that, tulad ng nangyari kay Kashimo Hajime, napakataas ng advantage ng pagkakaroon ng dalawang additional na kamay pagdating sa hand-to-hand combat. Nang dahil dito, nangibabaw ang strength ni Sukuna laban kay Yuji. Ginagamit niya ang advantage ng pagkakaroon niya ng mas madaming limbs kumpara kay Itadori, na dahilan kung bakit nakapag-land siya ng isang solid na suntok sa muka at sa sikmura ni Yuji Itadori all within just one strike. At hindi lamang yun, bago pa man lamang bumagsak si Yuji ay pinahabulan niya pa ito ng isang tuhod sa mukha nito. Pero maging si Sukuna ay aware na hindi niya matatalo at mapapatay si Yuji sa pamamagitan lamang ng pambubugbog dito. Kaya ang pinaplano ngayon ng King of Curses ay ang antayin na ma-recover ang kanyang curse technique para magamit niya ang kanyang world cutting slash at ang kanyang shrine techniques para mapatay si Yuji. Muli, ginamit na naman ni Yuji ang spiderweb technique laban kay Sukuna at nasira niya ang footing ng King of Curses. Sa pamamagitan nito, nakapag-launch siya ng isang atake subalit na iwasan pa rin ito ni Sukuna. Sa isip-isip ni Sukuna, napakadelikado talaga ng soul damaging dismantle ni Yuji at talagang ito ay para bang ginawa para patayin at talunin siya. Pero nabanggit din niya na as long as hindi siya mahahawakan ni Yuji gamit ang mga kamay nito ay hindi naman ito tatalab sa kanya. Ipinagpatuloy ni Sukuna ang pambubugbog kay Yuji hanggang dumating sa punto na huminto ang dalawa. Nagkaroon sila ng isang napakatinding stare down hanggang dumating sa point na para bang biglang nagulat na lamang si Sukuna sa hindi niya inaasahang nakita. Nagkaroon ng isang flashback na kung saan ay binabanggit ni Gojo ang tungkol sa paggamit ng Domain Expansion, na kung saan ay magbibigay ito ng dalawang napaka-importanteng advantage. Una ay ang buff sa stats ng user nito na dahil sa pagkakaroon ng change in environment, na of course, pabor sa gumamit ng Domain Expansion. At ang pangalawa naman, ang lahat ng curse technique na ginagamit sa loob ng isang barrier technique or Domain Expansion ay guaranteed na tatama at tatama sa kalaban na nasa loob nito. At ito na nga ang dahilan kung bakit nagulat si Ryomen Sukuna. Ipinakita at ginamit na ni Yuji Itadori ang kanyang sariling hand seal at binanggit ang salitang Domain Expansion. Nang dahil dito, bigla na lamang para bang nagulat itong si Sukuna matapos niyang makapasok na naman sa form ni Yuji Kuna. Ang form na kung saan ito ang itsura niya nang nasa loob pa siya ni Yuji as his vessel. Nang dahil sa naguguluhan itong si Sukuna, napatanong na lamang siya kung nasaan sila at ano ang nangyayari. Habang sinasagot naman siya ni Yuji ng "Come on, let's go Sukuna." At dito na nga nagtatapos ang chapter 264 with an editor's note na nagsasabing this decisive one-on-one heads into an uncharted domain. Ngayon pumasok naman tayo sa discussions. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nakapasok sila sa ganitong klaseng lugar matapos gamitin ni Yuji ang kanyang Domain Expansion? There can only be two explanations. Una ay ito ang Domain Expansion ni Yuji Itadori na nagtransport sa kanila sa loob ng para bang hindi inaasahang lugar na ito. Dahil alam naman natin na ang mga Domain Expansions ay nagkakaroon ng kanilang sariling dimensyon, kaya hindi imposibleng ito ay ilusyon sa loob ng domain ni Yuji. And it could be that its effect has something to do with the soul, na dahilan kung bakit para bang nalilito si Sukuna, hindi niya alam ang nangyari at kung bakit nasa katawan siya ngayon ni Yuji. Pero unahin natin himay-himayin ang lahat ng bagay sa final pages na ito. Ano nga bang lugar na ito? Walang duda ito ay ang Kitakami Station. Isa itong train station sa loob ng Japan, at kung iisipin natin mabuti at kung titingnan natin kung anong meaning ng Kitakami, in Japanese it means going north. Now does that ring a bell? Alam naman natin kung gaano controversial ang north and south pagdating sa Jujutsu Kaisen, dahil ito nga ang isa sa mga bagay na hindi nalinaw matapos mamatay si Gojo Satoru. Pero basing from the context ng chapter 236, ang south ay para bang ang pag-accept ng pagkamatay at ang pag-proceed na sa afterlife, at ang north naman ay ang pagbabalik bilang isang panibagong being. Kaya naman kung ang meaning nga ng paggamit ni Yuji ng kanyang Domain Expansion na nagpunta sa kanila sa Kitakami Station na pwedeng nangangahulugan ng going north, I can think of any other way para mag-reincarnate si Sukuna dahil isa na nga siyang curse. Ang nakikita ko na lang na huling paraan para mag-turn ang dalawang ito into a new being ay ang pag-conduct ng merging. Pero kung dito na nga mapapatay ni Yuji si Sukuna, paano niya pa yun gagawin? Now this might not be the only possibility at pwedeng hindi talaga itong epekto ng Domain Expansion ni Yuji at ito ay kagagawan ni Takaba. But what do you guys think? I would love to hear your opinions, at ang iba pang mga detalye tulad na lamang ng pagkakapareho ng ginawang hand seal ni Yuji sa isang bodhisattva ay tatalakayin natin sa susunod na video. If you reached this point, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe and ring the bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents, especially pagdating sa spoilers and full chapter reviews. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.